Sinampahan na ng patong-patong na reklamong kriminal ang 15 anyos na gunman sa Tacloban shooting. Lumalabas sa investigasyon na ang isa sa mga baril na ginamit sa pamaril ay hindi rehistrado. Nasa frontline, nabalitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. 3 counts ng murder at 3 counts ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang isinampa laban sa 15 anyos na si Alias Rod. Isa siya sa 2 sospek sa walang habas na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City sa Leyte. Ayon sa mga pulis, isang beses lang nagpaputok si Rod. Habang ang 14 anyos na si Alias Nash na nagpaputok naman ng higit 30 beses, isa sa ilalim sa isang intervention at rehabilitation program alinsunod sa batas. Sa ilalim kasi ng Juvenile Justice and Welfare Act, 15 years old and 1 day ang minimum na edad sa criminal liability. Ibig sabihin, walang pananagutan sa batas ang mga edad na 15 pababa na nakagawa ng krimen. Pero para sa mga magulang ng mga nasuwing estudyante, dapat ang parehong salarin ang makasuhan. Pwede, dahil baka siya pa nga yung nakapatay dyan. Tapos wala. Kung pwede lang. Siya sana yung nandyan. Hindi na yan. Bata, ano ba yan? Ano ba siya nga? Pag-iisip niya nga magsuga niya, madali ang hustisya para sa mga biktima, sa anak ko, sa mga napatay niya, na mga nasugatan, sa mga estudyante na natrauma. Unfair po talaga, ang reaction talagang galit. Kasi 14, wala pa po talaga siyang negligence. Nasa batas daw po yun. Kung hindi po mapapanagot ang bata, ang magulang. Ang magulang po. Kasi sa kanila po nanggaling yung natutunan ng bata na paano bumulit. Kung tinago po nila yan, hindi po yan makukuha ng bata. Kung talagang sinafety po nila yung mga ano nila. Kanina, bumisita si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng mga biktima. Malaking bahagi ng dalamhati ng pamilya ay yung sa usapin ng legal. Ang ina-assure ko sila na yung 2 suspect o yung 2 assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD. Nasa isang facility na natin, and I assure them that. Pag in-assure ko sila, then at least alam nila, may peace of mind sila na hindi lang yung parang walang nangyari. Bukod sa pananagutan sa batas ng mga sospek, iniimbestigahan ang pananagutan ng mga may-ari ng baril na ginamit ng 2 sospek. Unang napag-alaman na sa isang police staff sergeant na tiyahin ni Alias Nash ang ginamit niyang baril. Narilib sa pwesto at isinailalim sa restrictive custody ang nasabing pulis. Posible rin siyang maharap sa mga administratibong kaso. Habang ang caliber 38 revolver na ginamit ng 15 anyos na si Alias Rod, unang na-trace na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Pero kalaunan, na-trace ito sa Bohol. Isang baril doon na hindi registered, fake ang serial number. But the mere fact na nagkaroon ng access ang bata sa baril, ang culpability dyan ay nasa kung sino man ang may-ari ng. Bukod naman sa DSWD, personal ding bumisita si Vice President Sara Duterte sa kaanak ng mga nasawi. Dumalaw din si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa ngayon, nag-assign na ng mga pulis sa bawat eskwelahan para sa mas maigting na seguridad. Pero paglilinaw ni Secretary Remulla, ipinagbabawal ang pagkapkap at pagbubukas sa bag ng mga estudyante. Hanggang labas lang din daw ng eskwelahan ang mga pulis. Pero ayon kay PNP Chief Nartates, maaari rin silang magbantay sa loob kung ire-request ng pamunuan ng paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal Jazz Paredes, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.